Pero dito muna tayo magpunta sa mga balitang malulupit sa bayang Pilipinas. Ito, ayan na. Handang maging pangulo si Tingnan natin kung paanong kamali yung pag-twist netong TV5 patungkol dito sa statement ni VP Sara. Umpisa pa lang, banatan na natin. VP Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kung handa na raw palitan ni VP Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kung kinakailangan. Handa na daw palitan. Tinanong lamang naman siya dito na, Madam, ready na po ba kayo? Kung sakali, anong sabi ni Inday? There's no question about my readiness. There's no question about my readiness. Hindi dapat questionin yon. Unang-una sa lahat, the office of the Vice President is there for one reason. Ano yung reason na yon? Palitan ang presidente kapag hindi na siya presidente, matanggal man siya, kung ano man yung way, o ano man ang mangyari, at mawala ang Pangulo either naturally or artificially, o kung bigla nang kaya nga ang tawag sa kanya ay the office of the president, vice president is a heartbeat away. Heartbeat away. Spare tire. So kapag nabutas yung isa mong gulong, may pampalit ka. Kailangan ba ready yung pampalit mo o hindi? The reason why may opisina. Kaya may opisina ng Office of the Vice President para may pampalit. So dapat ready. So kung kailan kung kailan nabutas yung isang gulong, yung pampalit mong gulong, dun mo palang bobombahan. Tangina niyan. Anyways, diretso. Bagong pasaring din ng bise sa mga pahayag ng Pangulo laban sa kapatid niyang si Senator Amy Marcos. Aniya sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sakaling magkudita laban kay Pangulong Kasi in the first place, kabobohan yung tanong eh. Bril Montalvo, tanga ka eh. Pinaglihi ka sa pinaglihi ka kay Bongbong na tanga rin eh. Tatanungin mo ang isang vice president kung ready siya maging presidente. Putang ina niyan. Kaya nga may opisina ng vice president eh. Dahil pampalit talaga siya eh. Kung hindi siya ready na maging presidente, dapat di siya nag-vice president. Tanga. Putang ina to mga reporter na ito, mga walang utak. Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Sabi ng bise, yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Pero kanina sa hindi ba? Magkakagulo tayo niyan. Isang ambush interview kay VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. President, anything happen na mag-resign si Pangulong Marcos, how could you uphold yung constitutional mandate as his successor to President? In case of, of course, there is no question about my readiness. Diba natawa siya eh. Nakakatawa naman kasi. Unang-una sa lahat, yung unang tanong sa kanya hindi niya sinagot kasi pambobo eh. I am the Vice President of the Philippines for a reason. And what is the reason? To replace the President in case the President cannot lead anymore. So, yun ang trabaho ko. And yung hindi ko nga trabaho, ready ko eh. Yung pa kayang trabaho ko. Diyos ko naman. Kaya nga natawa siya eh, di ba? Tangan nyo. Natural. Kaya nga ako Vice President dahil pampalit ako. Kung hindi ako ready maging presidente, di putangin, hindi ako nag-Vice President. Di nag-mayor sana ako. Nag-senador sana ako. Kung halimbawa, si Tito Soto, tinanong mo siya, ready po ba kayo para pumalit kay presidente? Siyempre sabihin niya, hindi. Hindi ako ready. Putangin na, senador ako eh. Senate President ako eh. Bagamat, isa ako sa option, hindi ko iniisip yan. I'm not even anticipating that. Kasi malayo sa katotohanan yan at hindi pa nangyari yan sa history ng Pilipinas na isang Senate President pumalit sa isang presidente. Wala pa nangyaring ganun. So di po, kung Vice President, kung di ka ba naman tanga, Vice President, tatanungin mo kung ready na siya maging presidente, kaya nga siya Vice President dahil pampalit siya sa presidente. Okay nang ina to mga media na to, kaya kayong mga media kayo, ayabang-yabang yun, tatangan nyo naman eh. Yes, pinesenta ko sa inyo yun, ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon. Diba? Dumb question.
But again, there's no such thing as stupid question, only stupid people that are asking the question. Pero tingnan mo, the reason why I presented myself to you, so the reason why I'm Vice President because I'm next in line. So it's not even it's not even dignifiable for an answer itong tanong na ito because it's a no-brainer. Common sense dictates that I'm the Vice President of the Philippines, and if something happens to the President, I'm always available. Mga gunggong talaga kayo eh. Kung ano ang gagawin ko, yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Ang tanong, ready na ba kayo if ever si Bongbong Marcos ma-overdose halimbawa? Kasi sabi nung kapatid niya nagda-drugs daw eh. Halimbawa ma-overdose si Bongbong. Wag naman sana, knock on wood. Halimbawa ma-overdose itong si BBM. Ready na ba kayo na maging si Inday Sara ang inyong Vice President? Dapat ready din kayo. Why? Because you voted for her. And you know for a fact na siya yung papalit sa Pangulo if ever. Kaya nga we voted for VP Sara eh. So yun nga yung sinasabi ko na talagang sandamukal talaga yung mga engot na mga tao sa media. Stupid for even asking the question. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si... Ito balikan natin yung usapan tungkol dito kay VP Sara. Bakit pagkalipas ng dalawang malaking rally, si Bongbong Marcos pa din ang presidente? Kasi si Inday Sara, hindi po siya ganid sa kapangyarihan. Si Inday Sara, kung tumakbo lang siyang presidente, nanalo sana siya. Ibig sabihin, si Inday Sara, hindi ganun ka-importante sa kanya yung maging presidente. Sa totoo lang, pagkatapos ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, ang daling maging presidente. Kung ako si Inday Sara, tumakbo ako, simple lang naman. Ano yung sinimulan ng tatay ko, susundin ko lang eh. Kasi yung pinakamagandang estado ng Pilipinas nakuha natin nung panahon ni Pangulong Duterte. Agree ba kayo dyan? Ako agree ako doon. Kasi ako nagsabi nun eh. Talagang pinakamaganda ang Pilipinas nung panahon ni Pangulong Duterte. So kung ikaw ang magiging presidente, napaadali ng gagawin mo. Kung magtatrabaho ka ng tama kung katulad ni Pangulong Duterte, magtatrabaho ka ng tama, napakasarap maging presidente pagkatapos ni Pangulong Duterte because meron ng blueprint, susundan mo na lang yung plano. Ganito ka bobo si Bongbong. Ang ganda na nung ginawa ni Duterte, susundan lang niya. Pero dahil maitim ang budhi ni Bongbong, maitim ang buto, kaluluwa ng mga buwaka ng inang mga Marcos na yan, ang ganda ng ginawa ni Pangulong Duterte, binago niya. Talagang kung ano yung ginagawa ni Pangulo, exact opposite yung ginawa niya. Kasi ayaw talaga netong mga putang inang mga pamilya na ito na maging maayos ang Pilipinas. Kasi nga, pag naging maayos ang Pilipinas, nasanay ang mga tao na yung pondo ng bayan na pupunta sa mga programa at umunlad ang lahat ng mga Pilipino, hindi na sila makakapagnakaw. Bakit? Kasi makikita na, oh shit, ba't wala nang ganito? Dati may ganito, ngayon wala na. Putangin na tong presidente na to, kawatan to. So ganun, ayaw nila na yung mga Pilipino umunlad, ayaw nila yung mga Pilipino umalwa ng buhay, gusto nila sila lang. Kaya di bali nang maghirap kayo, nanakawin namin yung pera ng taong bayan at manatili kayong mahirap at pag mag-iingay kayo, bubusugin lang namin kayo ng ayuda. Yun lang ang ginawa. Ang legacy talaga ng gobyernong Marcos, ayuda eh. Wala talaga siyang nagawa para sa ikabubuti ng buhay ng mga Pilipino na pangmatagalan. Lahat puro band-aid solution. Lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte, exact opposite ang ginawa niya, yung kabaligtaran. Kaya tingnan nyo ang Pilipinas ngayon, lugmok na lugmok. Ito pang pinakamasaklap, putang ina. Lugmok na tayo sa ekonomiya. Ang buhay natin, putya, nagbabalik pa yung mga sindikato. Paano?
Tangina, mga sindikato yung mga pinagboboto nyo, kaya ganyan. So the reason why, ito si Inday Sara, nung tinanong siya tungkol sa readiness, ready siya. Pero, nung naayon sa batas, ano ba yung naayon sa batas na papalitan mo ang isang pangulo? Una, pag na-overdose siya, namatay siya. Pangalawa, kapag nag-resign siya. Pangatlo, kapag meron siyang sakit at hindi na niya kayang mag-lead. At marami pang iba, nandiyan yan. Basta yung Pangulo natin is incapacitated na to lead the country, ayan, siya talaga yung papalit. Gusto niya, natural. Kasi sa loob ng 2 araw na yun, mga bossing, na nag-rally tayo at lumabas yung revelasyon ni Amy Marcos na adik ang presidente, adik ang asawa, adik ang mga anak. Tapos ito pang mga nilalabas ni Zaldico, kung ako si BP at talagang hindi medyo makapal ang mukha ko, hindi ako maprinsipyo na tao. Gagawin ko yung ginawa ni Gloria Arroyo. Gagawin ko yung ginawa nila ng kampo ng mga dilawan tae nung panahon ni Marcos Sr. Ano yun? Gagapangin ko yung military kasi hindi talaga magkakaroon ng regime change kung hindi makikipag-coordinate, cooperate ang military uniformed personnel. Hindi ba nananawagan na yung mga retired generals na mag-withdraw na sila? Kaya nga sila nananawagan na mag-withdraw sila ng support sa gobyernong adik. Kasi nga alam din ng mga retired military personnel na walang ibang merong kapasidad at kakayanan na na kumilos para matigil ang kahayupan nangyayari sa bayan kundi ang mga militar. So kung ako kung ganid sa kapangyarihan si Inday, pumunta na yan diyan sa kampo at sinabi niya na mga generals, alam ko naging part kayo ng corruption. Kasi ganyan ang ginagawa ng mga magnanakaw. Dinadamay nila yung iba para hindi magsumbong. O limbawa ako, yung ninakaw ko na pera, bibigyan kita, babalatuan kita. O tapos ngayon, syempre, nagkakahulihan na. O, susumbong mo ko? Yung perang binigay ko sa'yo, galing sa nakaw yun. O puta, isumbong mo ko, madadamay ka. O hindi ba? O ngayon, ganun ang nangyayari. Bumaliktad kayo. Babaliktad kayo mga general, babaliktad kayo mga koronel, babaliktad kayo mga opisyal. Nakatanggap na kayo? Di umano nakatanggap na kayo? Sarap na ng mga buhay ninyo. Galing yan sa ninakaw namin. Sige, bumaliktad kayo. Di yari kayo. Idadamay namin kayo. Kung ako si BP Sara, pumunta na ako sa kampo. Tas sasabihin ko doon sa mga sangkot na mga military personnel na alam ko naman na mga kawatan din kayo. Alam ko naman na mga may nakinabang kayo kahit subconscious, hindi nyo namamalayan pero naging parte kayo ng korupsyon. At alam ko naman na gusto nyo lang din proteksyonan ang inyong mga posisyon at saka pamilya ninyo. Ayaw ninyong makulong. O sige, ganito gawin natin. Pag sumama kayo sa akin at pinalitan natin yan, lahat kayo walang kaso. Lahat ng mga natanggal, sinamantala or tinrabaho nung nakarang administrasyon, i-reinstate natin. At lahat kayo, 1 rank up kayo. At ikaw, ito ang gagawin kong AFP Chief of Staff natin. Tapos sama-sama tayo, ayusin na natin yung problema, tulong-tulong tayo for the remainder of this term. Tulungan na natin yung mga kababayan natin. Back to zero tayo. Hindi naman pwedeng tanggalin ko kayo lahat dahil mawawalan na ng leadership dito sa military. So alam ko naman na hindi nyo rin ginusto yan at alam ko naman na kayo ay loyal sa inyong mga sinumpaang tungkulin. Kalimutan na natin lahat yan. Basta mangako kayo sa akin na hindi na mauulit ito at magtatrabaho tayo para sa mga Pilipino. Kung ginawa ni Inday yan, tapos na yan. Iba na presidente natin ngayon. Pero ginawa ba ni Inday yun? Tinake advantage ba ni Inday yung galit ng mga tao? Hindi siya nag-take advantage. Nawagan ba siya ever ng Bongbong resign? Never siyang nanawagan ng Bongbong resign. Never ngang lumabas sa bibig niya na magbitiw ka na. Ang sinasabi nga lang ni Inday, itigil nyo na yung pagnanakaw ninyo, magtrabaho na kayo. O kaya magpa-drug test ka na. Yun lang ang nire-request ni Inday Sara, which is legit na request yun dahil meron ngang agam-agam ang mga Pilipino na addict yan
Oh, so ready na ba si Inday Sara maging presidente? Oo, pero gusto niya bang maging presidente? Palagay ko hindi. Sinong may gustong maging presidente sa ganito kabulok na sitwasyon natin? Malas nga si Inday kung magiging presidente siya pagkatapos nito ni Bongbong Marcos Bakit? Sigurado sa dami na ninanakaw nila since 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28 pag nanakaw yung mga yan. So anong perang matitira para sa mga proyekto? Wala naman silang ina-approve na mga proyekto ngayon na makakatulong. Sa ano na, di ba buti yung mga nakaraang administrasyon ni Pinoy, may mga proyekto na na-carry over kay Duterte na natapos ni Duterte. Ano yan? Yung mga Skyway, yung Cebu Highway, yung tulay sa Cebu. Di ba? O galing yun sa nakaraang administrasyon pero natapos yan sa administrasyon, pinrioritize siya ng administrasyon ni Duterte. Ngayon, si Inday, ano ipaprioritize niya? Na mga proyekto, wala namang proyektong pinag-uusapan tinatapos itong gobyerno ngayon kundi puro pagnanakaw ang ginagawa nila. So tatanungin mo si Inday, ready siya maging presidente? Of course, kaya nga ako vice president, I'm next in line according to constitution Pero gusto ko ba maging presidente ng Pilipinas? Kaya hindi siguro kumikilos si Inday Sara because ayaw niyang maging presidente ng Pilipinas. Siguro gusto niya magtanda kayong lahat. Magmadala kayong lahat sa pagboto sa mga ganitong klase ng mga politiko. O, diretso. Kayo talaga, nag-sermon na naman ako. Galing-galing ko talaga, di ba? Si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi niyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Hiningan din ng reaksyon si VP Sara tungkol sa pahayag ng Pangulo kay... Lagi natin sinasabi yun the fact that you signed it. The fact that you are the supposedly last layer of checking. You signed it, meaning you authorized it. That alone, tapos ka na. That alone, meron ka ng dugo sa mga kamay mo. Na kung maraming namatay sa Cebu dahil sa mga substandard na mga proyekto at ninakaw na mga pera para sa mga flood control projects, ibig sabihin, may dugo sa kamay mo. Itong mga namatay sa Cebu, yan, nasa kamay mo yan. Hayop ka. Senator Amy Marcos. Matatanda ang inakusahan ni Senator Amy si PBBM at ang First Family na gumagamit umano ng droga. Sagot ni PBBM, tila hindi raw niya makilala ang kapatid kapag nasa TV. Iba ang tingin ni VP Sara sa Hindi yun ang sinabi niya. Hindi niya makilala yung kapatid niya pag nasa TV. Kayo talaga magaling kayo mag-twist ng ng narrative at saka statement. Hindi yun ang sinabi ni Bongbong. Ang sinabi ni Bongbong, that is not my sister. Wala siyang explanation dun. Kayo na lang ang nag-assume na baka sinasabi niya na hindi niya na makilala yung kapatid. Gago. Putang ina tong Bril Montalvo na to, tanga. Hindi yun ang sinabi niya. Kung ano yung sinabi, yun ang ibalita nyo. Huwag niyong tinitwist yung balita. Sinabi niya, hindi niya kapatid yun. Hindi niya kapatid yun. Hindi yun yung ate niya. Hindi yun yung ate niya. Hindi yun nagsalita. Hindi nga niya ipinaliwanag kung anong ibig sabihin nung sinabi niya na, are you saying na hindi mo na siya ma-recognize? Hindi literal sinabi niya na hindi ko ate yan. Hindi ko kapatid yan. So, ano yan? Robot? Clone? Yun nga ang pagkakaintindi ng tao ito naman, wala naman tong hindi naman to katulad ni Pangulong Duterte na laging may double meaning kasi bobo ito tanga to. Masamang tao ito, oo. Huwag niyong maliitin yung kasamaan nito because sa sobrang samang tao nito na pinakulong niya si Pastor Kibuloy, pinakulong niya si Pangulong Duterte. So, in terms of political will, basta sa kasamaan, putang ina itong pamilya na ito, talagang sila ang first Pero pagdating sa yung katalinuhan, walang utak yan. So yung sinabi niya na yun na si Amy, yung nandoon, nagsasalita doon, hindi yun yung ate ko. Putang ina, literal yun kasi nga sabog. Sabi nung ate niya, Sabi niya ni PBBM. Sa tingin ko it fits the profile of a drug addict.
na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Nagbabalik Yan, adik eh. Ganyan, di ba? Sinabi ko na sa inyo yan, na kung meron kayong kamag-anak na adik, walang tama sa kanila kundi sarili nila. Walang ibang matino sa kanila kundi sarili nila. Pag sinabi mo, magpagamot ka, ba't ako magpapagamot? Ikaw magpagamot, baliw ka eh. Ganun yan, ang tama sa kanila yung sarili nila kasi nga sabog, hay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.